Ang tatag sa relasyon ay hindi basta-basta nangyayari lang. Kadalasan sa likod ng mga samahang matatag ay maraming mga kasanayan na nagreresulta ng kaayusan. Ang kabaliktaran ay totoo din. Sa likod ng bawat hiwalayan ay mga kapabayaan at maling kasanayan at iba pang mga ginagawa o hindi ginagawa na nagpapahina ng samahan. Kahit mayaman ka, pogi, maganda, edukado, bata, matanda o ano paman, ang mga iyan ay hindi garantiya na ang relasyon ay magiging matatag. Maaaring malaking bagay ang ilan sa mga nabanggit para maging komportable ang buhay, pero hindi dahilan yan para maging exempted sa posibilidad na magkahiwalayan. Ang pagtataksil ay hindi basta-bastang nangyayari lang. Kadalasang produkto ito ng mahabang proseso na kapag hindi mo napansin at naagapan, ay magdadala ng panganib sa inyong relasyon. May mga taong may baon ng hindi tamang ugali bago pa man pumasok sa buhay may asawa. Marahil inaasahan nila o ng kanilang asawa na magbabago sila pagkasal na. Pero ang kasal ay walang kapangyarihang bumago sa tao. Meron namang magtataksil dahil may mga unmet expectations, unresolved conflicts at iba pang mga bagay na pwede naman sanang marisolba, ngunit hindi naging bukas at handa na ang mga isyung ito ay kaharapin at solusyonan. May mga pagtataksil dahil sa hindi napangalagaan ang kalusugan ng kanilang relasyon. Yun bang kasal pero hindi namumuhay bilang tunay na mag-asawa? Kanya-kanya pa rin at marahil makasarili pa sa maraming bagay. Sa Biblia ay makikita ang tala tungkol sa pagkakasala ni David. Alam mo kung papaano nagsimula? Ito ang sabi sa pangalawang Samuel, chapter 11, verse 1. Nang panahong pumupunta ang mga hari sa digmaan para makipaglaban, hindi sumama si David at nagpaiwan lang siya sa Jerusalem. Parang harmless, ano? Pero yang maliit na bagay na yan ang unang hakbang na nagdala sa kanya sa malaking pagkakasala. Mahalaga ang kalusugan ng bawat marriage at hindi ito dapat pansinin lang kapag may problema na. Kailangan ng panahon, sakripisyo, accountability, pagtitiwala, at higit sa lahat ang patnubay ng Diyos upang ang relasyon ay magtagumpay. Kapag pinailalim mo ang iyong marriage sa Diyos at ginawa ang kani-kanyang responsibilidad, ang kalusugan ng inyong pagsasama ay mapapangalagaan. At yan ay malaking bagay upang ang pagtataksil at paghihiwalayan ay maiwasan. Asa ka pa?